Magandang araw mga Manilenyo at mga kababayan sa buong mundo. Ako ang inyong gabay sa labanang mas mainit pa kaysa sa adobo sa hapagkainan, ang eleksyon sa Maynila 2025. Ngayon, iikot natin ang kwento ng tatlong malalaking pangalan. Si Isko Moreno, ang dating alkaldeng bumabalik na parang action star sa sequel ng kanyang pelikula. Si Hani Lacuna, ang incumbent na doktora na hinintay natin kung magpapakita ng political miracle, at si Sam Bersosa, ang negosyanteng party list representative na gustong i-level up ang Maynila na parang startup company. Pero mga kababayan, ito ba ay laban ng prinsipyo o laban ng popularidad, ng proyekto o ng personalidad? Kaya sumama kayo sa akin sa sa ilang mga minutong na punuan ng kwento, pagsusuri at konting biruan. Dahil sa Maynila, kahit ang politika parang teleserye na may plot twist. Kung bago ka rito, i-hit ang subscribe button, i-like ang video, at i-comment ang iyong reaksyon. Handa na ba kayo? Tara, simulan natin ang recap na ito. Bago natin i-dissect ang resulta ng eleksyon, kilalanin muna natin ang ating mga bida o baka kontrabida, depende sa pananaw mo. Si Yorme ang dating batang tondo na naging action star, councilor, vice mayor, at alkalde mula 2019 hanggang 2022. Kilala sa kanyang mga clean-up drives at social media charisma, si Isko ang tipong magpo-post ng live video habang nag-iinspeksyon ng basura sa Divisoria. Pero noong 2022, iniwan niya ang Maynila para tumakbo bilang Pangulo. Isang desisyong mas epic fail pa kaysa sa ending ng ilang teleserye. Ngayon, bumalik siya sa ilalim ng bagong Maynila Party na may dalang pangako ng Manila Great Again. Pero tanong, may tiwala pa ba ang Manilenyo sa kanya pagkatapos ng kanyang Great Escape? Ang unang babaeng alkalde ng Maynila, isang doktora na dating vice mayor ni Isko. Siya ang tipong magbibigay ng libreng gamot sa barangay habang nakangiti. Pero pagdating sa politika, hindi siya nagpapatalo. Bilang miyembro ng Asenso Manilenyo at ngayon ng Lakas CMD, si Hani ay nangako ng tuloy-tuloy na serbisyo. Pero nahahanap siya ng akusasyon ng nepotismo. Ang asawa at kapatid niya, parehong nasa City Hall, at yung garbage crisis noong Enero 2025 ay parang pelikulang horror na siya pa ang bida. Ang negosyanteng may puso, kilala sa tutok to win party list sa kanyang mga mobile clinics. Si Sam ay parang Robin Hood ng Maynila. Nagbibigay ng libreng check-up gamot. Pero may tanong, kaya ba niyang pamunuan ang isang lungsod na kasing komplikado ng Maynila? Ang kanyang campaign ay puno ng enerhiya, pero para sa ilan, parang mas showbiz kaysa sa substance. Kaya naman mga kaibigan, itong laban ay parang boxing match. Si Isko ang comeback king, si Hani ang defending champion, at si Sam ang underdog na may magandang uppercut. Pero sino ang mananalo sa puso ng Manilenyo? Ngayon, balikan natin ang kanilang landas. Noong 2019, magkaalyado sina Isko at Hani. Nanalo laban kay Erap Estrada. Isang laban na parang David versus Goliath. Pero parehong magaling sa drama. Pagkatapos, noong 2022, iniwan ni Isko si Hani para tumakbo bilang Pangulo. At si Hani ang naging alkalde. Fast forward sa 2024, naglaho ang kanilang sibling love si Isko ay tatakbo na ulit. Isang betrayal na mas masakit pa kaysa sa plot twist sa ang probinsyano. At si Sam, siya rin ang third wheel na biglang sumulpot na may dalang mobile clinic at karisma. Pero ang tanong, sapat ba siyang political muscle para talunin ang dalawang veterano? Ngayon, pag-usapan natin ang kampanya, ang sandali kung saan ang mga kandidato ay parang mga influencer na nagpro-promote ng sarili nilang brand. Si Yorme ay naglaro ng nostalgia card. Ang kanyang slogan, babalik ang sigla ng Maynila. Siya yung tipong magmo-motorcade sa Tondo, magsasalita sa kanto, at magpo-post ng reels na parang vlogger. Ang kanyang pangako, linisin ang Maynila mula sa basura at korupsyon at ibalik ang kanyang mga proyekto tulad ng socialized housing. Pero may catch, inakusahan siya ng COMELEC ng vote buying at may mga nagsabi na masyado siyang nangako noong 2019 na hindi naman natupad. Si Dr. Hani naman nag-focus sa continuity. Ang kanyang battle cry, tuloy-tuloy ang serbisyo, pinakita niya ang kanyang mga nagawa tulad ng pagdoble ng senior citizen allowance sa 1,000 pesos.
Pero ang garbage crisis noong Enero 2025 ay naging malaking dagok. Inakusahan pa siya ng sabotage ni Isko at yung akusasyon ng nepotismo parang uling sa bigas, hindi madaling tanggalin. Si Sam Versosa, negosyanteng heartthrob, ay nagdala ng fresh energy. Ang kanyang mobile clinics ay naging campaign centerpiece at ang kanyang mga ads ay parang music video, puno ng swag. Pero sa mga kritiko, kulang siya sa konkretong plano para sa Maynila. Ang tanong, puso lang ba ang kailangan o kailangan din ng utak? Sa kampanya, ang kampanya sa Maynila ay parang talent show. Si Isko ang magaling sa speech, si Hani ang may diploma sa serbisyo, at si Sam ay may winning smile. Pero sa politika, hindi lang karisma ang kailangan. Kailangan mo rin mag-deliver. At ngayon, tignan natin ang mga survey. Ang crystal ball ng eleksyon. Noong July 2024, si Isko ay nangunguna nasa 74% ayon sa Okta. Pero habang papalapit ang eleksyon, bumaba siya ng 63%. Noong April 2025, habang si Hani ay umakyat sa 18% at si Sam ay sa 16%. Interesting din ang Tangeray survey noong April 27 na nagpakita ng tightening race. Isko sa 48%, Hani sa 40%, at si Sam sa 8%. Ano nangyari? Bakit biglang lumakas si Hani at bakit parang stuck si Sam sa third place? Ngayon, pag-usapan natin ang mga isyong nagpainit ng eleksyon. Sa Maynila, ang politika ay parang lumpia, puno ng laman, pero minsan masakit sa tiyan. Noong Enero 2025, naging basura ang reputasyon ng Maynila. Literal ha, isang dispute sa pagitan ng city government at Lionel Waste Management ang nagdulot ng bundok ng basura. Inakusahan ni Hani si Isko ng sabotage dahil sa alleged ties nito sa Lionel. Si Isko naman nangako na lilinisin ang Maynila kung mananalo siya. Si Hani bilang doktora ay nagmalaki sa kanyang health programs. Pero inatake siya ni Isko dahil sa online reservation system na City Health Office na daw ay hindi accessible sa mga seniors. Si Sam naman, nagbigay ng libreng check-up sa kanyang mobile clinics pero kulang daw sa long-term vision. Si Hani ang inakusahan ng nepotismo dahil ang kanyang asawa, si Dr. Arnold Pangan at kapatid si Dennis Lacuna ay nasa mataas na posisyon sa City Hall. Si Isko naman, inakusahan din ng vote buying ng COMELEC kasama sina Hani at Sam. Kaya naman mga kababayan, ang eleksyon sa Maynila ay parang chess game. Bawat galaw may kontrobersiya. Pero ang tunay na tanong, sino ang may pinakamagandang plano para sa Maynila? At sino ang pinakamagandang PR team? At ngayon, ang pinakaabangang bahagi, ang resulta ng eleksyon. Dahil wala pa akong opisyal na datos sa COMELEC dahil tomorrow pa po yun, no? Iisa-isahin ko muna ang sentimiento base sa mga survey at po sa X. Ayon sa pinakahuling Okta survey noong April 2025, si Isko Moreno ay nangunguna sa 63%. Sinundan si Hani Lacuna ng 18% at si Sam Versosa 16%. Dagdag pa rito, nakuha ni Isko ang endorsement ng Iglesia ni Cristo na malaking tulong sa kanyang kampanya. Pero sa X, iba-iba ang sentimiento. May nagsasabing si Isko pa rin ang mananalo dahil sa kanyang charisma track record. Pero may mga nagsabi rin na si Sam Versosa ang dark horse, lalo na mga kabataan, at si Hani, may mga supporters pa rin siya na naniwalang siya ang tunay na may puso para sa Maynila. Pero mga kababayan, tignan natin ito na mas malalim ha. Si Isko ay malakas dahil sa kanyang populist appeal at malaking political machinery. Pero ang kanyang pag-alis noong 2022 ay nag-iwan ng sama ng loob sa ilang Manileño. Si Hani naman, nahirapan dahil sa garbage crisis at akusasyon ng nepotismo. Pero kanyang mga social programs ay may solid na suporta. Si Sam, bagamat promising, ay parang kulang pa sa political maturity, parang talunin ang dalawang veterano. Kaya naman, kung ito ay pelikula, si Isko ang blockbuster. Si Hani ang indie film na may kulto following. At si Sam, ang feel-good movie na maganda pero kulang sa budget. Ngayon, pag-usapan natin ang hinihintay natin. Anong mangyayari sa Maynila pagkatapos ng eleksyon? Kung si Isko ang mananalo, asahan natin ang isang Maynila na puno ng big-ticket projects. Pero kaya ba niyang tuparin ang kanyang mga pangako? Kung si Hani ang magpapatuloy, magkakaroon ba ng mas matatag na serbisyo o mauulit ang mga kontrobersiya? At kung si Sam ang magwawagi, isang malaking if, magagawa ba niyang gawing smart city ang Maynila? Pero higit sa lahat, ang eleksyon na ito ay nagpapakita ng isang mas malalim na katotohanan. Ang Maynila ay lungsod ng kontradiksyon, mayaman sa kasaysayan, pero hinintay pa rin ang tunay na pagbabago.
Ang tunay na laban ay hindi lang sa pagitan ni Isko, Hani at Sam, kundi sa pagitan ng populismo, tradisyonal na politika at bagong pamumuno. Kaya naman mga Kamanilenyo, kahit sino ang manalo, tandaan natin, ang tunay na alkalde ng Maynila ay ang sambayanan. Kahit maging aktibo, maging kritikal, at huwag kalimutang magbayad ng tamang buwis dahil yun ang tunay na nagpapatakbo ng lungsod. At yan mga kababayan ang ating election recap sa May 2025 sa Maynila 2025. Salamat sa inyong ilang mga minutong pag-stay. Sana ay natuto kayo, natawa at na-inspire. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, i-hit ang subscribe button, i-like at i-share sa inyong mga kaibigan. I-comment din ang inyong opinion. Sino sa tingin ninyo ang mananalo at bakit? Huwag kalimutan ang kwento ng Maynila ay hindi nagtatapos sa eleksyon. Ito ay simula pa lamang. Kaya't manatiling updated, manatiling critical, at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Ako po si #Walkwithlan para sa #WalkWithLan. Paalam at magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay!